So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Motor Store Malolos branch para sa update natin. At kung naghahanap ka ng 400cc worth of 145,000 express legal, okay? So ito yung Motor Star Cafe 400. So sa tingin nyo, sulit nga pong bumili ng ganitong motorcycle. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga pong bilhin. Ngayon, 2026, bagong taon, bagong motor. Tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos yan. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if So ayun ako mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga bang itong motorcycle, sinabi ko na sa unang video, pero ito ay nagkakahalaga ng 145,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available po sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. Okay? So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para doon sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up. So yun ang mga best, no? Available nga po dito ng Cafe 400 sa mga naghahanap ng classic bike dyan. Express legal, tapos mura na 145,000 lang meron ka ng 400cc na classic bike. Okay? So sa mga naghahanap na ito, available po dito sa may Motor Star Malolos branch. Alam ko meron pa dun sa likod. So puntahan nyo na lang. Meron silang kulay orange pa nito. Tapos ito available yung black natin. So ayan, kung mga naggaganito, di ba? Napakabigat ng motorcycle na to pero sakyan natin. Sakyan natin siya. Okay, ganito yung itsura natin. Yun know, naka-upright position tayo rito. Tapos yung kanyang dashboard naman is naka-analog type pa rin naman tayo rito. Naka-round style, dalawa yan. Yung RPM and then yung speedometer natin. So, classic na classic yung datingan nito. So, sa tambucho, isa sa mga nagustuhan ko rito, kakaiba yung tambucho niya. And then, yung ating gas tank, sobrang laki ng gas tank natin dito. At napansin natin, yung upuan, malambot din. Sa long ride, pwede to. So, ito naman, yung ating OBR. Maganda yung upuan nito. Kasi pang classic talaga yung design niya. Talagang pang brusco yung itsura. Tapos, pag tinatayo natin siya, ayan, sorry. Hindi ko maitayo. Pero kaya ko siya itayo eh. Hindi ako papayag na hindi ko matayo. Ayan. So, sa shock niya, medyo hindi siya ganun kalambot. Pero rate natin nasa 6/10. Okay? Tapos yung shock naman sa likod, maganda rin kasi meron na siyang baso. Okay, yung shock niya. So, tingnan natin. Ayan. Okay, maganda rin yung shock niya. Ganun din, 6/10 yung rate natin dito. Ayan. So, sa mga switches, okay naman. Ordinary plastic na ginagamit ni Motorstar. Hindi ko lang nagustuhan dito yung kulay yellow dito. Sa clutch, medyo natitigasan ako pero na-adjust naman to. Sa front din, medyo matigas din. Front, yung ating lever. Pero na-adjust naman yan. Ayan. So, ayan. So, tingin nyo, sulit nga ba ang presyo na ito sa inyo? Sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan. And
ano ba yung mga naging experience nyo, paano yung mga naging issue nyo, comment nyo yan para at least sa lahat ng mga gustong bumili na ito, meron silang idea. Okay? Ano naman tayo dito? Transparent tayo rito. Wala tayong tinatago. Or basta ano tayo dito? Honest review lang pagdating sa mga motorcycle na i-review natin. Okay? Kung ano yung nararamdaman natin, ano yung paano tayo umupo rito, ano yung pakiramdam pag nakaupo. Okay? Kung okay ba siya o hindi. So, ayun. Nasa sa inyo naman na yun. So, yung tambucho niya talaga, gusto ko yung itsura nito. Parang dalawang bazooka. Alam mo yun? Ang ganda nito eh. Ano na ako nito. Maganda rin yung tulugan niya, pang 400cc din. Pero sana dito maglagay sila or gumawa sila ng kahit FI. Okay, FI. Tapos, ayun, basta gusto ko lang din magkaroon ng FI nito dahil nga hindi naman lahat gusto ng naka-carb type, lalo na 400cc to. Mahal ng gas ngayon, okay? So, yun yung issue natin pagdating sa mga pang-gasolina na mga motor, okay? So, yun. Sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo na yan. Okay? So, ayos. So, ayun ako mga best, no? Available nga po dito sa may Motor Store Malolos branch. Itong Cafe 400. Kung naghahanap ka ng classic bike, express legal, tapos murang-mura, bagsak presyo, 145,000, meron ka ng 400cc, talagang classic looking na motorcycle at mukhang hindi ka naman din tinipid. So, sa headlight niya, naka-round style tayo rito, mayroon tayong halogen bulb, signal light natin dito is halogen bulb din, meron tayong reflector, naka-telescopic fork, may rubber boots, meron din tayo ritong fender, ito metal naman to. Naka matte finish nga pala to. Meron din tong orange nandun sa likod. So, meron tayong spoke wheels. Ang kanyang caliper is dual caliper naman. Naka single disc brake tayo rito. Chine-check ko kung ano yung size niya. Ito yung size niya, 190 by 19. Syempre, tube type pa rin naman to. Naka spoke wheels. At yung kanyang brand ay ano ba to? Cruiser ST. Ayun, Kenda yung kanyang brand. Ayan. So, dito naman sa side, yung gas tank natin dito, ang laki rin ng gas tank talaga nito. Tapos, ito yung kanyang susian. Meron tayong design dito para sa comfort ng ating tuhod. May motor start tayo rito. Then, meron tayong kickstart. Ito yung carb niya. Ang laki rin ng carb niya. Tapos, ito yung pinaka-design dito sa side ng makina. And yung exact na cc nito ay 397cc. Ayan. So may motor start tayo na naka-engrave. Foot pegs natin dito na piplip naman yan. Ayan. Rear brake pedal, smooth naman. Tapos yung foot pegs natin para sa angkas, round style naman yan. Combination din ng rubber and metal. And then maganda yung mga pagkakadugtong dito or yung pagkakahinang. Ayan, ganda ng finish dito. Then yung ating tambucho, dalawa naman yan. Pero ito yung itsura niya, ganito. Okay, so dito naman may Cafe 400 tayo rito. And dito sa ating likod, naka dual shock tayo rito, adjustable, and then meron din tayo ritong baso. So may swing arm tayo rito, malapad din. Naka drum brake tayo dito sa likod, and then naka wide spoke din. Then Kenda rin yung brand. And yung size dito ay 130/70 by 18. Ayan. So dito naman sa likod, meron tayong signal light din, halogen bulb din tayo rito. Ito naman yung ating tail light is naka halogen bulb din tayo rito. Pero sana dito naka round style na lang, hindi yun naka ganito. Mas bagay sa kanya ako naka round style. Yun lang naman yung comment natin. Plate light, meron tayong reflector dito, wala tayong plate light. Ito yung kanyang lagay ng plate. Ayan. Sa side naman, meron tayong chain cover. Sprocket niya malaki din talaga. Hindi ko rin sure kung anong size pero malaki. Malaki yung disc niya. Naka single head shifter and then naka 6 speed na rin naman tayo rito. Ayan. So, sa ating panel gauge naka rin tayo dito, analog type. Naka round style din tayo rito. Ito RPM neutral pag ito yung niya, yung gas tank niya. So wala tayong gas tank indicator. So pag nagbi-blink na to, magpagas na tayo, okay? Yun yung indicator niya.
So, dito naman sa side, meron tayong speedometer, odometer, yung mileage niya, signal light niya, isang blink lang to, tapos pag naka-high beam. Ayan, ito naman yung pinaka-susi niya. Ayan, so ito yung ignition, okay, simple lang din. Yung ating lever, ayan, malapad naman siya. Ayan, medyo matigas lang talaga yung kanyang front brake. Kill switch, park light, headlight, and electric starter. Yung grip natin dito, ano lang siya, hindi siya ganun kakapit, pero dito sa side na to makapit. Tapos payat lang siya, tapos mababaw, sobrang babaw lang. Ito yung choke. Ito naman yung ating flasher, tapos high and low, signal light, and then busina. Yung clutch natin dito, yan, medyo matigas din talaga, pero kailangan i-adjust to eh. Ayan, maluwag pa to eh. Ayan, kailangan lang niya i-adjust. So ayan, sa tingin nyo, sulit niya bang bumili na ganitong motorcycle ngayon 2026? At sa lahat ng mga nakagamit ng ito, comment nyo naman kung ano yung mga naging experience nyo, ano yung mga naging issue nyo. Comment nyo yan. Open na open tayo para dyan. So ayun, sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng Cafe 400. Ayos na ayos yan. So ayun na mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.